Good morning po guys, kumusta po kayo dyan lang guys? Share ko lang po sa inyo guys yung uh, kung paano mag-alaga tayo ng halaman. Bali, pakita ko sa inyo guys. Itong halaman na to guys, Orlando. Ang gusto nitong location sa paglagyan niya guys, pwede lang sa kanya yung yung pwede siyang ilagay nyo sa arawan. Tapos pwede din sa kanya na ilagay nyo dun siya sa lilim. Okay lang sa kanya. So kahit saan mo siya ilagay, wala siyang problema. Tapos may isa pa dito guys. Ito naman ay aglonema. So ang gusto naman ito guys, gusto siya sa lilim. Pag ilagay mo siya sa arawan, nasusunog po tong mga dahon niya. Hanggat sa mamatay lang din siya kasi hindi niya gusto dun sa arawan. Ito namang isa guys. Ito naman ay purple crumble. So dahil bagon lang to siyang potting, tapos nalagay namin siya sa lilim, ito po yung resulta niya. So hindi siya gaganda. Pero kung doon mo siya ilagay sa arawan, ito po yung mangyayari sa dahon niya. Pulang-pula siya. Sa makatuwid, ang gusto talaga nitong halaman na to, gusto niya doon sa arawan. Pero pag ilagay mo siya sa lilim, mabubuhay man siya pero hindi siya gaganda. So, ang tandaan lang lagi natin guys, na doon sa pag-alaga ng halaman, piliin natin yung mga halaman na akwa doon sa location doon sa bahay natin. Halimbawa yung bahay mo, marami yung oras na malilim siya. Ang alagaan mong halaman, yung mga halaman na mahilig sa lilim. Kung mahilig kang bumili ng mga halaman na gusto mo na ilagay doon sa bahay mo, magtanong ka doon sa nagbibinta kung ito ba yung halaman na to, gusto ba to sa lilim, sa arawan, o okay lang ba sa kanya na ilagay sa lilim, o okay lang ba sa kanya ilagay sa arawan. Pero yung mga anthurium guys, ang gusto talaga sa anthurium, malilim siya tapos malamig. Pero kung ilagay mo siya sa arawan, ganito po yung maging hitsura sa dahon niya. May nasusunog. Galing po siya doon sa loob sa hotel. Maganda po yung dahon niya. Pero nung linabas na ilagay sa nursery na anuhan ng araw, ganito po yung niya, mga dahon. So sa makatuwid, kung ilagay mo po siya doon sa arawan talaga, ang mga dahon talaga niya, ganito ang mga hitsura. Sunog siya lahat. Hanggat sa mamatay lang din siya. So sayang naman. Pagdating naman sa mga orchids guy, kagaya nitong dendrobium, ito, dendrobium po to siya, ito po yung itsura niya. Okay lang po sa kanya, ilagay mo siya sa arawan, okay lang din po sa kanya, ilagay mo siya sa lilim. Wala siyang problema. Pero itong isang variety na ito naman ay Phalaenopsis. Yung lagi namin pinapakita sa inyo na kinakabit sa puno. Ang gusto po talaga nito, lilim. Ayaw niya po doon sa arawan. Pero dito sa hotel, since marami silang supply ng ganong orchids, tapos sayang naman itapon lang sa basurahan kung natapos na nagamit doon sa hotel. So ang ginagawa namin, ikabit namin doon sa puno. So napapansin namin, may puno kami doon na, yung mga puno na ilaliman doon sa bubong ng tennis court. Yung mga Phalaenopsis na kinapit namin doon, walang problema. Pero nung nandoon na sa labas, kahit nasa puno siya pero mainita naman siya kung minsan na-replika ng salamin, namamatay lang din po siya. So may mga orchids tayo na yung kagaya ng banda, dancing lady, tapos yung katliya. Yung katliya, gusto talaga doon sa lilim. Pag ilagay mo doon sa arawan, nasusunog yung katliya. Yung banda naman, pag ilagay mo siya sa arawan, dapat may net ka. Itago mo doon sa ilalim ng net. Kasi gusto nga niya sa arawan, pero less lang yung gusto niya sa araw. Halimbawa yung tanghali, kung ilan na yung temperatura doon, kung mataas yung temperatura. Halimbawa yung temperatura niya 35 Celsius.
So ang kaya lang niya doon sa arawan mga 15 lang. So dapat may net ka kasi yung net nagli-list din po ng heat ng araw para doon sa halaman. Kasi para siyang nakabiran. So ganun lang po yun guys, yung mahilig tayo sa halaman pero wala tayong ideya kung paano natin sila i-setting sa lugar na gusto niya. Dapat may alam din po tayo. Halimbawa, yung bahay mo dalawang palapag, tapos nakatira ka doon sa open space, wala kang mga katabing bahay. So kung saan yung harap ng araw, doon po yung maraming init. Pero kung nasa likod na yung dahil may anino yung bahay natin, yung nasa likod, list po yung doon, init. So dahil list yung init, doon mo ilagay yung mga yung hindi lumalaban sa initan na mga halaman. Pero yung doon sa harap ng bahay mo, dahil marami ang oras ang init doon mo ilagay yung mga halaman na lumalaban sa init. Upang sa gayon, yung halaman mo sa buong paligid, laging maganda. So kahit yung mga recommendation naman talaga sa mga mga gardener, kahit yung mga nag-aaral ng horticulturist, kapag ang halaman mo nakalagay lang sa paso, para gumaganda siya maliban doon sa mga location na gusto nila, huwag kang mag pure garden soil, yung lupa lang kung nasa paso. Dapat may potting mix ka. Yung potting mix na sinasabi, lagi namang sinasabi kahit saan kayo manood ng mga vlog regarding sa halaman, po yun, yung 4 na materyales na sinasabi. 1/4 buhangin na binistay, 1/4 yung sunog na ipa, yung 1/4 yung kukupit, yung mga para pulbos na nanggaling doon sa mga bunot ng niyog, tapos yung vermicast. Yung vermicast tae po ng yun, bulati. So yung 4 na materyales na yun, paghalo mo, yun ang tawag doon na potting mix. Yun ang yun ang ilagay mo doon sa paso. Pag gano'n ang lupa na nandoon sa paso, gaganda po yung halaman nyo. Maliban pa doon, gumagamit ka ng mga pataba kagaya ng urea at saka complete, dagdag na rin po yun. Pero kahit maganda yung maganda yung lupa na linagay mo doon sa paso, yung mga potting mix, tapos lagi kang nag-aabono, lagi ka naman nagdilig, pero hindi akma doon sa sa location na gusto niya, wala din pong silbi yun. Namamatay din po yung halaman nyo. Ang isang halimbawa niyan guys, halimbawa tayong mga tao, o halimbawa na lang kung nanggaling ka sa probinsya, yung bahay mo dun open space, preskong hangin na lagi mong nalalanghap, kahit ang pagkain mo doon hindi naman gaanong mga masasarap dahil probinsya, siguro may mga gulay-gulay ka lang siguro doon, tapos yung mga preskong pagkain kagaya ng mga preskong isda, mga preskong gulay. So doon pa lang parang healthy ka, kahit mahirap pa lang, healthy ka pa din dahil yung mga pagkain mo is healthy. Kumusta kung pupunta ka dito sa Maynila, masasarap ang pagkain mo dito, tapos nakatira ka sa squatter. Yung squatter, alam naman natin na dikit-dikit po yung mga bahay. Maliban doon sa dikit-dikit ng bahay, marami din kayo doon sa loob ng bahay. So para kang nasupukit. Kahit maganda yung pagkain mo, pero yung location mo hindi maganda para sa iyo, so hindi ka pa rin happy. May tendency na sisibat ka rin pauwi sa probinsya. Kasi sabihin mo sa sarili mo, kahit mahirap lang kami doon sa amin, okay naman yung location na tinitirahan namin. Ganon din po yung halaman guys. Kahit pakainin mo siya ng abono ng napakadami, tapos yung lupa niya napaka masarap para sa kanila, pero ang location niya, ang gusto niya lilim, pero linalagay mo naman siya sa mainit, so hindi po siya gaganda. So ganun lang po yun guys. Sana sa video na to nakatulong po sa inyo kung kayo ay mag ng halaman dun sa bahay nyo. So maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow na rin sa ating page para lagi naman tayong nag-a-upload ng mga tutorial regarding po sa halaman. Maraming salamat guys.